Tayo po ay umuko at manalangin. Hallelujah. Panginoon, tunay po Diyos na ang awit naming inawit ay siyang laman ng aming mga puso, Panginoon. Gawin mo po kami na yung lingkuran, Lord God. Hanggang sa ikaw ay dumating, sumpungan mo po kami, Lord God, na naglilingkod sa iyo ng tapat at ng buwinting, Panginoon. Sa umagang ito, Lord God, minsan pa hiniling namin na magbuhos ka po ng pagkain spiritual, Lord God, na makakain po namin. Kaya mo, Diyos, na mabusog ang aming mga kaluluwa. Nawa, Panginoon, ang iyong banal na Espiritu Santo siyang maghimay ng tinapay ng buhay sa umagang ito, Lord God. Kaya mo, Diyos, na malaya siya na makakilos sa aming kalagitnaan, Panginoon. At makakain po kami ng spiritual na pagkain na magpapalakas po sa amin. Magpapatibay, Panginoon, hanggang sa ikaw, Lord God, ay dumating at makita mo kami na buong kapag-asahan, Panginoon, buong pananabig na naghihintay sa iyo dahil, amen, Panginoon, sa iyong mga salita, narinig namin na ito dapat ang mangyari sa amin habang hinihintay ka namin. Salamat o Diyos sa kabutihan mo sa aming lahat. Salamat sa tinapay ng buhay. Salamat sa iyong salita, Panginoon, na patuloy mong, Lord God, hinihimay para sa amin. Amen. Lord God, salamat, Panginoon, sa mga kapatiran na narito, Lord God, na pinagsikapan po nila. Marami pong kadahilanan sa umagang ito na hindi sila maka-attend, Lord God, ngunit nakita mo na nagsumikap silang pumunta rito, tinalam mo ang kanilang mga pangyapak dito, Lord God. Huwag mo ngayon mabigos sila, Panginoon. Kaya mo, Diyos, na salo-salo kami, Lord God, na kumain sa umagang ito sa iyong hapagkainan habang ikaw po ang nagmi-minister sa amin. Salamat, O Diyos, Panginoon, at buhay pa po kami. Taglay pa po namin ang hininga ng buhay na hiram lang galing sa iyo, Panginoon. Kung ingat nawa namin ito, Lord God, magamit sa umagang ito, mapangiti ka nawa namin, Lord God, at makasumpong kami ng pagtanggap sa iyo at maging kaaya-aya ang aming kalalagayan sa iyong harapan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito pong aming samadalangin lahat ng banal na ulit sabi ng Amen at Amen. Palakpakan po natin natin, Panginoon. Hallelujah. Praise God. Punta tayo ng Revelation 20 verse 9 hanggang 11. Praise God. At ganito pang sinasabi, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. And the devil that deceived them was cast into the lake of fire and brimstone, where the beast and the false prophet are, and shall be tormented day and night forever and ever. Verse 11, and I saw a great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. Father God, bless your word. Bless the hearers of your word, Lord God. At Panginoon, nais po namin ako mismo, Panginoon, gusto ko makita kung saan nakapatong ang sanlibutan na ito. Kaya huwag mo kaming biguin sa umaga ito, Lord God. Pakita mo sa amin, I cannot truly imagine, nasabi ko ito sa church, kung ano yung brain ng mundo. Pero, Lord God, may kakayanan ka para ipakita mo ito sa amin sa umaga ito, Lord God. At maunawaan po namin, makita po namin, at hindi po kami magduda na ikaw, O Diyos, ay Diyos na tapat at lahat ng mga bagay na ito'y plano mo. At dahil plano mo, Panginoon, alam namin, ikaw din ang tatapos ng istorya nito. At dahil kami mga anak mo, hindi mo kami pababayaan. Amen. Hindi mo kami iniwanan. You will put us there at the end of the road, Lord God, as triumphant sons and daughters of God. Kaya minsan pa, Panginoon, iniiling namin ang bagay na ito sa iyo. Mangusap ka ngayon, ayon sa pangangailangan namin, at hayaan mo, O Diyos, na magkaroon po ng puwangan yung salita sa aming mga puso. Yumabong ito at magpatibay sa amin bilang mga mananampalataya. Amen. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo Jesus, ito po aming samadalangin lahat ng banal muli magsabi na Amen and Amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. At maaari na po tayo makaupo. Binabati ko po kayo ng magandang umaga sa pangalan ng Panginoong Kristo Jesus. Praise God. Hallelujah. Pwede magkainin natin. Last Sunday, nakita natin yung
nakita natin mga kapatid yung ang dami natin nakita mga kapatid sa base na pinagpapasalamat sa Panginoon. Pero gusto ko lang bigyan ng diin mga kapatid na everything that God has created mga kapatid, bago niya ito create mga kapatid, sinigurado niya muna na meron itong pagpapatungan mga kapatid. Meron itong paglalapagan where it could set mga kapatid and stand, you will not fall. So, makikita natin, sabi ng Brother Branham, kung titignan din natin talaga na bago pa simula, hindi sa pasimula, bago pa simula, in eternity, because before the beginning, it's eternity. And we're just going back to eternity. Eternity time, eternity. Before eternity, before the beginning of time, bago pa simula, sabi ni Brother Branham, ang Diyos ay wala. Nandiyan siya, pero wala. Hindi mo makita, hindi mo malipo, hindi mo madama. Tulad ng hangin na madama mo, di ba? Ang hangin, pag ito ay pumampas sa'yo, o umihip sa'yo, madama mo. Hindi mo nakikita. Pero yung Diyos, bago pa umpisa, it's none. Hindi na po pupunta doon sa paano ito naging napumpisa at maging espiritu mga kapatid. Pero, kasi harapan tayo. Pero, punta na tayo doon sa beginning. Ang beginning ay Genesis 1 at John chapter 1. Nakikita natin, sabi doon, in the beginning, doon sa John chapter 1 verse 1, in the beginning was the Word. It is the Word. Mga kapatid, sabi, at ito ang Diyos, na hindi nakikita. Kung hindi ito nakikita. So ito ay bahagi ng Diyos to. In the beginning was the Word, lumabas ito mga kapatid. Sa Diyos. This is the Word, the Logos. Mga kapatid, in the beginning was the Word. Diyan man para makita niyo. In the beginning was the Word. Pero pimark pa kung saan dati ito naroon. Kaya nga ginanon pa eh. In the beginning was the Word, and the Word was with God. Yan ang dati niyang kalalagayan. Nasundan po natin. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. So you cannot say that this part, mga kapatid, is not God. It's God. But it's part of God. So it's not another being. Do you understand that? Then God, mga kapatid, Kenos. The word used is Kenos, K-E-N-O-S. That word means to empty out. From a vessel, you're going to empty that vessel. So that's the meaning of Kenos. But God has no vessel. Before the beginning, God has no vessel. Tama. So there's no vessel to empty. So ang nangyari, hindi in-empty ng Diyos ang kanyang sarili, kundi sinari ng Diyos ang kanyang sarili dito. Sa Jawani. So yung buong kapuspusan ng Diyos nandito. Nasusundan po natin mga kapatid. But does it mean that the fullness of God is contained forever here? It's bottled here? Of course not. Tama, Brother Joel. Of course not. Why? Because God is omnipotent, omnipresent, mga kapatid, and all-knowing. Omniscient. So even if God, the fullness of God is here, God still contains the whole universe and the whole earth. Jeremiah 23:24, Brother Joel. Sabi doon, pinupuno ko ang lahat ng kalawakan at lahat, mga kapatid, ng lupa. Jeremiah 23:24. That is a display of God's omniscience. Pinupuno ko ang lahat ng, see, He knows where all the universe, where the universe is, alam niya kung nasaan to, para mapuno niya. At para mapuno niya, mga kapatid, kailangan all-present siya. So, He is omniscient. Dito ay pinakita niya yung full display ng kanyang pagiging omniscient and all-presence. Nasusundan po natin mga kapatid. So, even though He is here, He could still be anywhere. Pero nandito na lahat ang Diyos, ang kapuspusan. Kung sasabihin natin, yung chopa niyo, dyan ba na ng Diyos? Yes, the entire God is here. But you cannot contain Him here. He could still be everywhere, anywhere, kung saan niyo gusto. Mga kapatid. So, babalik tayo dun sa kaisipan na bago binuhos ng Diyos ang kanyang sarili, nag-prepare muna ng paglalapagan niya. Nag-prepare muna ng pag-a-accommodate niya. Nasusundan po natin, kaya sabi ni Brother Branham, di ba, babalikan natin yung sinabi ni Brother Branham, mga kapatid, na bago magkaroon ng isda, lumikha muna ang Diyos ng tubig, nalalagay ng isda. Bago nagkaroon ng mga puno, lumikha muna ang Diyos ng lupa, para may mapagtaniman.
mga kapatid, pagkukatan ng puno, bago nagkaroon, mga kapatid, ng bituin ng buwan at ng araw, nagkaroon muna ng kalawakan ng sangkalangitan, mga kapatid. Meron palaging kailangan pagpatungan ng kanyang mga nilikha. So doon makikita natin, ever since na tayo ay nagkaroon ng kaisipan, sa buong buhay natin, we could simply understand ng Diyos, mga kapatid, gusto niya na lumikha at yung kanyang mga nilikha sa mga nakikita natin, right? Just turn around and see. There are trees. There's a soil. Mga kapatid, there are birds. There are so many things created by God. So, dito mauunawaan natin na ang Diyos sa paumpisa ay nais niyang lumikha. Nakikita na natin ang nilikha niya. From the things that we see, alam natin, yun ang nais niya sa paumpisa. Pero bukod dyan, gusto niya, may pagpapatungan siya ng mga nilikha niya. Siya yung best example. Bago, mga kapatid niya, ibinuhos yung kanyang sarili, doon sa Chopani, nag-click muna ng Chopani. Kasi yung lumabas sa Diyos ay Logos. Tinawag itong Word ng mga ibang scholar. Tinawag itong Son of God ng ibang scholar. Tinawag itong Chopani ng ibang scholar. And later on, tinawag itong Pillar of Fire. Mga kapatid, tinawag din itong Burning Bush. Tinawag din itong Whirlwind sa panahon ni Elijah. Kasi ito yung visible manifestation ng Diyos. Mga kapatid. Pero alam natin, yung tunay at hindi siya umaalis na kalalagayan ay yun sa Son of God. At yung Son of God ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. So nakita natin, doon pa lang sa bago pa umpisa, the fullness of God dwelleth already in that Logos, mga kapatid. Pero iyon ay isang espiritual na katawan pa lamang para magkaroon lamang tayo ng idea na ang Diyos meron na palang katawan na spiritual pero hindi nakikita pa rin. Pero kung gusto niya ipakita, pwede niya ipakita. Hindi nga lang nakikita. In its natural state, hindi natin makita, mga kapatid. Pero kung gusto niya ipakita, pwede natin makita, mga kapatid. Then later on, patuloy dahil sa pagnanasa niya, mga kapatid, na makita siya ng kanyang mga nilikha, upang madakila siya ng kanyang mga nilikha, patuloy siya, mga kapatid, na nagpahayag. Nakita siya burning bush, nakita siya, mga kapatid. Sabi ni Moses, gusto kitang makita. Sabi niya, walang makakakita sa akin, sabi ng Diyos, na mabubuhay. Pero ilalagay kita sa biyak na bato. Hindi biyak na bato. Sa biyak na bato. At pagdaan ko, doon ka lang makakatingin, sabi niya. At nung tinignan niya, mga kapatid, nakita niya yung Chopani ng Diyos, at yung Chopani ng Diyos, mga kapatid, ay 14 tao. Hugis tao, mga kapatid. So alam natin, yung Chopani, mga kapatid, has the form of a man. Okay? At later on, nakita natin, mga kapatid, hindi na lang ito nanahan sa Chopani, mga kapatid, kundi sabi ng Colossians 2:9, and the fullness of God dwelleth in Him, Jesus Christ, the fullness of God dwelleth in Him, of the Godhead bodily, mga kapatid. So yung buong kapuspusan ng Diyos, nanahan kay Jesus sa laman, hindi na sa Espiritu, mga kapatid. Praise God. So, yun ang makikita natin na expression ng Diyos, mga kapatid. At sa mga bagay na ito na ating nakikita, sabi ng ating teksto na nakita nung nakarang linggo, 2 Peter chapter 3 verse 10, mga kapatid, darating ang time, lahat ng bagay na ito ay malulusaw sa pamamagitan ng apoy. Lahat, everything. Everything. Man, animals, trees, even lahat ito susunugin. Yan ang tawag ng Wilkin, pag sinunog, saan ka tatayo diyan? Diba? Pag sinunog na lahat ito, kung sa oras na ito, nag-decide ang Diyos, isa katuparan nila yan, saan ka tatayo? Saan ka tatayo? Susunugin lahat yan. Wala. Pag sunog niyan, ay malulusaw ito. Saan ka tatayo? We don't see that. On our day-to-day lives, mga kapatid, mas importante sa atin ang trabaho, mas importante sa atin gawin, mga kapatid, yung pinapagawa ng boss, mas importante sa atin, mga kapatid, kumain, kumita ng pera, pero hindi natin naisip na baka ngayon pa lang, sa oras na ito, ay gawin ng Diyos. It's okay magtrabaho kasi hindi ka mabubuhay kung wala kang pera. Sabi ng Biblia, di ba, kung hindi ka magtatrabaho, huwag kang kumain. So, kailangan talaga natin magtrabaho, mga kapatid. Sabi rin ng banal na kasulatan, hindi naman po sa Galatia yun, mga kapatid, na huwag mo ilagay yung confidence mo sa pera. Sabi ko, if you have enough, tama na. Sabi ko, because the love of money is, huwag niya sabihin money is the root of evil or evil, huwag ganon.
Huwag mong tanggalin yung nasa harapan. Sabi doon, the love of money. Money per se is not evil. Kasi kung wala kang pera, hindi ka mabubuhay. Right? But if you love money more than God, then that is evil. Doon na pumapasok yung mga kapatid. The love of money is the root of all evil, mga kapatid. So, darating ang time, lulusawin ng Diyos ko. Tutunawin ito ng Diyos. Saan ka tatay? In the Battle of Armageddon, mga kapatid, ang gagamitin na apoy ng Diyos ay man-made. Pag sinabi natin man-made, nandiyan yung mga nuclear weapons, nandiyan yung atomic bombs, or whatsoever, na pwede, mga kapatid, na maging apoy at linisin ang mundong ito. Because the only thing, mga kapatid, na makapaglilinis talaga ay apoy. See, yun ang sure. Sure, what do you call that? Ilalagay sa sterilize. Fire is the best sterilizer, mga kapatid. So, yun ang makapaglilinis talaga, mga kapatid. At bago dumating, alam natin kasi, Battle of Armageddon, after the Battle of Armageddon, mga kapatid, ay magkakaroon na ng milenyo. So, ang gagawin, mga kapatid, lilinisin ang mundong ito gamit ang Battle of Armageddon. Apoy ng tao, ginawa ng tao, mga kapatid, man-made fire and natural fire. But it's not God's fire. So, makikita natin lahat ng kayang gawin ng natural fire, it will leave residue. Pag nag-burn ka, mga kapatid, ng wood, pagkatapos na ito ay masunog, makikita mo may apoy. Why? Because it's a natural fire. But when God, mga kapatid, use His fire, sabi ng Deuteronomy chapter 4, verse 24, God is a consuming fire. So hindi, mga kapatid, maglilid ng any trace of residue. Pag sumunog ang Diyos, mga kapatid, pag sinunog ng Diyos ang mundong ito, God will not leave any. Kaya sabi doon sa 2 Peter chapter 3, verse 9. Darating ang araw, mga kapatid, susunugin ng mundong ito at malulusaw. It will leave nothing. See, because God, Deuteronomy chapter 4, verse 24. God is a consuming fire. Makikita, for the Lord thy God is a consuming fire. See, what do you do when you consume a food? You leave nothing. Right? Right? So kung ang Diyos ay consuming fire, pag fire ng Diyos, mga kapatid, ang ginamit sa mundong ito, it will not leave even an ash. Because that ash is still part ng kasamaan ng masama na sinunog. Bahagi pa rin niya yun. Pero pag ang Diyos ang sumunog, it will leave na. Bakit meron pang kasamaan? Di ba, Pastor, nakabilanggo si Satanas na 1,000 years? Di ba, pagkatapos ng millennium, eternity na? No. Yun ang mistake ng pag nagbasa kayo, mga kapatid, sa internet, makikita ninyo na ang tingin nila, pagkatapos ng Armageddon, because they think that Armageddon will finish, will end everything, ang susunod na ay yung eternal temple na ng Diyos. Yung sinasabi na doon sa Revelation chapter 21. But no. See, alam natin, mga kapatid, na lulusog pa si Satanas at ang kanyang mga kampon sa Holy City. Pag sinunog mo na lahat, pag in-apply mo yung 2 Peter chapter 3 verse 10, sa Armageddon, mga kapatid, saan itutungtong ni Satanas at ang kanyang mga kampon ng kanilang mga paa outside the Holy City? None. So you cannot apply, mga kapatid, 2 Peter chapter 3 verse 10 for Armageddon. You could only apply chapter 3, 2 Peter chapter 3 verse 10, mga kapatid, sa Gog and Magog. Because doon sa Gog and Magog, mga kapatid, fire will come down from heaven. Saan galing yun? Sa Diyos, sabi ng ating banal na kasulatan. Tingnan natin, di ba binasa natin kanina yun? Balik tayo doon, mga kapatid. So chapter 20 verse 11. 9. Chapter 20 verse 9, mga kapatid, ng Revelation. See, ito na yung, and the white up, ito na yung Gog and Magog, mga kapatid. This is the last battle of good and evil. This is after millennium. Malachi 4:3 is before millennium. Masusundan po natin, mga kapatid. But this is after
mga kapatid, millennium. Bakit mga kapatid? Dahil ito na yung end ni Satanas. Look, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the beloved city, and fire came down from God. Yung tutupok sa mga masama at kasamaan, mga kapatid, sa mundong ito ay apoy ng Diyos. And God's fire is a consuming fire. Kaya walang ititira yan na residue. Hindi tulad doon sa Armageddon, may mga residues, mga kapatid. Kaya sabi dito, and devoured them. See, how does the fire of God devour? It will leave nothing. At kung meron pang naiwan, si Serpent, kung may naiwan pa, sabi doon sa Revelation 20 verse 11, tatakas yan, di ba? And I saw great white throne, and him that sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away. Hindi lang ito nag-fled away, hindi lang ito tumakas, pero wala na itong kalalagyan. So, doon sa white throne judgment, walang earth, walang heaven. Come on! Kung walang earth at walang heaven, pag dumating yung bagong heaven and earth, saan ito ipapatong? Unless merong frame yung earth. Kaya nga ang ganda ng mga nakaraan, nakita natin yung shadow and type ng tao, mga kapatid, hindi nasisira yung kanyang buto. Yung kanyang skeletal frame. At nakita natin sa pamagitan ng Ezekiel 37, 38, 37, mga kapatid. Hallelujah! Nung nanghula, mga kapatid, si Ezekiel, yung buto, mga kapatid, ay unti-unti, mga kapatid, na nagsama-sama ulit. Hallelujah! At yung litid, binalot yung mga buto. At yung litid, binalot ng laman. At yung laman, binalot, mga kapatid. Hallelujah! Binalot ng balat. At naging isang tao. At hinipan. At ito'y nabuhay. Ngunit hindi pa ito, mga kapatid, totally buhay. Maliban nung ibinigay yung Espiritu ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Ito yung makikita natin na magyayari sa rapture. Sobrang bilis na lang in the twinkling of an eye. At sinabi, Brother Jonas, halika na. Yung kanyang buto, saan pa nito? Hallelujah, nagkalat pa ng buto ni Brother Jonas, mga kapatid. Ito'y magtatagpo-tagpo, mga kapatid. At biglang babalutin dito ng malitin. Babalutan dito, mga kapatid. Hallelujah. Ang mga laman at babalutan dito ng balat, mga kapatid. Ang darating yung kanyang company. At meron siyang malalaking katawan. Katawan na hindi namamatay. At katawan na hindi mawulog. First Corinthians chapter 50, verse 51 and 54. Oh, napakaganda ng plano ng Diyos sa atin. At lalo diyang pinalinaw sa atin. But can you see it? There's a frame to receive the body. Come on. At mapapatunayan natin, there's a body to receive the fullness of God, the company. At nakita natin, mga kapatid, how about this one? Nawala totally yung heaven and earth. Pagkatapos ng white throne judgment, and chapter 21 says, the new heaven and the new earth will come down. Saan mo ito ipapatong? Saan ito ipapatong? Saan ipapatong, Brother Joey? Pero dapat meron. Sinabi ng mensahero, meron. Hanapin lang natin. Alam ninyo, siguro naawang Diyos. Naawang Diyos kasi nagsusumang sa Kanya. Paano gusto ko makita sa matinatong? Kasi sinabi ng propeta, naniniwala ako. Pero hindi ko ma-imagine, Brother Joel. I cannot imagine saan nakapatong yung mundo. Saan, anong frame nito para it will stand. Mga kapatid, surely there ought to be. Hallelujah! Kailangan meron hahawak doon sa mundo. Dahil yung mundo, mga kapatid, yung new heaven and new earth ay ipapatong muli ng Diyos. Saan? Doon din sa lugar kung saan nandoon yung lumang langit at lupa. Saan kaya yun? Nagbabasa ako kagabi. Nang nakita ako, mga kapatid, it doesn't, yung umpisa ng pananalita, mga kapatid, parang walang ugnayan. Pero nagulat ako pagdating doon sa dulo, Brother Joel, nagulat ako nandoon, yung sagot. 1 Samuel chapter 2, verse 8. Look, parang walang ugnayan. Tingnan ninyo. He raised up the poor out of the dust and lifted up the beggar from the dunghill to see them.
Ipinakita saan yung frame. Ano ba yung pillar, mga kapatid? Pillar supports, mga kapatid, yung much bigger structure. And the bigger structure is the earth, the new heaven and the new earth. Purihin ang Panginoon. Mawala man yung dating nakapatong dyan, meron ulit pagpapatungan ang Panginoon! Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Pwede bang gawin ng Diyos yan? Nandiyan ang katibayan. Hindi tayo pwede magduda. Hindi tayo tinuruan ng mali ng ating mensahero. Kailangan lang natin minsan hanapin kung nasaan. At ang kahabagan ng Diyos, pinakita niya sa atin. Pinakita niya yung hindi po nakikita sa atin. Ilang taon na ako sa mensahe? Hindi kaya po. 25 years na. Ilang taon na ako? 32 years na ako sa mensahe. Kagabi lang pinakita ng Panginoon. Grabe, kagabi lang pinakita. Tingnan nyo in this time. Kailangan ka lang magnasa kung isang brother care. Nasahin mo lang talaga. Nasahin mo lang kung nasaan yun at ano yun. At ang Diyos ipapakita. At meron tayong guide. Yung mensahe na binigay ng mensahero sa atin. Kung wala yung mensahe, anong pagnanasahan natin? Nagnasa ako dahil mayroong mensahe. Kung wala yun, ano nanasahin ko? Anong hanapin ko, mga kapatid? Kaya salamat sa Panginoon, binigyan tayo ng isang mensahero, mga kapatid. Look, can you see that? See, from God, Logos, God created all the heavens and the earth. Mga kapatid. Can you see the universe? You cannot. You cannot measure the universe. There's a documentary for that in the internet. There is no end for the universe. Mga kapatid, billions of galaxies, and we are just one of galaxy. Isa lang tayo sa galaxy. And there are billions and billions. How many stars are here? Mga kapatid, kung napakarami, hindi mo masukat. Pero sabi ng Biblia, pinupuno niya. Can you see how big our God is? Hallelujah! Hallelujah! Ang nakinagin natin Diyos at pagtumigin niya sa mundo. Libuti ng alikabok, hindi pa ito kukumpara. Libuti ng alikabok. Yung alikabok, meron niyang butil. Pag tinignan mo sa microscope, meron niyang grain. But if God is that big, gaano kaya kaliit pa ng grain of dust ang mundong ito? Mas maliit pa at ikaw at ako ay nakapatong dyan. Oh, hallelujah! At ako at ikaw ay nakapatong dyan, mas maliit pa tayo, mga kapatid, doon sa butil ng alikabok. Butil ng alikabok. Dahil kumitan, lalabas tayo sa church na ito. Nakakalimutan natin, ganun tayo kaliit, pero gusto natin maging malaki tayo. Ang tignan mo pa nung ginawa ng Diyos. Kaliitan mo na yun. Ang ginawa ng Diyos. Nagbaba! Mga kapatid, at mas maliit pa sa'yo. Bakit? Sabi ng Philippians chapter 2, siya ay naging lingkod mo. Yung dating sinasamba mo. Yung dating di mo mabot. Yung dati na sinasabi mo, dakila kataas-taas ang Diyos. Bumaba. Dahil wala kang kakayanan iligtas ang sarili mo. Mapapahabang ka kung walang tutubos sa'yo. Dahil sa kasalanan, anong ginawa niya? Naging mas mababasay at yung kaliit-liitan mong yan, siya'y namatay para sa'yo. Amen! Oh, hallelujah! Namatay siya para sa'yo. Yung kaliit-liitan mong yan, kaya huwag kang magbalag sa Diyos. Always remember how small you are in the presence of God. Ganun tayo kaliit. Pero binigyan tayo ng pansin ng Diyos. Amen! Kalbahan tayo. Amen! Wala tayong may pagpamalaki. Wala tayong magpamalaki. Ano? Kung murahin tayo. Ano? Kung sabihin, mga patilitin tayo ng mga tao na nasa paligid natin. Ano? Ano? Talaga naman maliit tayo sa harapan ng Diyos. Tinatala kasi natin yung damdamin na ito. Ayaw natin pasaki! Ayaw natin mga kapatid pasakta ng damdamin ito. Okay lang! Kaya pasakta ng damdamin ng Diyos. Basta wag na ito. Ang gusto ng Diyos, sumunod tayo sa Kanya. Amen! Pasakot tayo sa Kanya. Si John chapter 16 verse 23, sabi niya, napagtagumpayan ko ang mundong ito. Amen! Lord, amen! Hallelujah! Sa bagay na ginawa niyo para sa iyo at sa akin. Sabi niya, napagtagumpayan ko ang mundong ito. Laksan niyo ang loob ninyo. Marami ang problema. Laksan mo ang loob mo. Meron kang kinakaharap ng mga problema sa pera. Laksan mo ang loob mo. Meron kang sakit. Laksan mo ang loob mo. Bakit? Dahil napagtagumpayan ko na ang sanlibutan na ito. Oh, hallelujah.
tunay, magkakaroon tayo ng kapigatian sa mundo ito. Let's look at that. John 16:33. John 16, verse 33. Oh, hallelujah. The name of the Lord. Amen. Hallelujah. These things I have spoken unto you, that it may might have peace. In the world you shall have tribulation. Merong kapigatihan na darating sa buhay mo sa ayaw. Gusto mo mga kapatid, hindi mo maiwasan yan. Hallelujah, but be of good cheer. I've overcome the world. Kaya sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, mga kapatid. Hallelujah. Ang nararanasan mo ay ordinaryo lamang na problema na, hallelujah, kinakaharap din ng mga ibang tao, pero bibigyan kita ng kaparaanan. Para ano? Let's read that. This there had no temptation taken you, but such is common, ordinary. Mga kapatid, the man, but God is faithful. Oh, feel of that. Ang Diyos na pinaglilikuran natin ay tapat. Amen. Hallelujah. Pupurihin ang Panginoon. But God is faithful, will not suffer you to be tempted above that ye are able. Oh, hindi ka mga kapatid, hallelujah. Ito kasi ang temptation, mga kapatid, sa try. God try us like gold. Pero di tayo tinitempt kailanman ng Diyos. Kasi pag sinabi mong tinet mo, ang isang tao, ang intention mo, ay mahulog siya sa kapinsalahan. Mga kapatid, there is the idea, mga kapatid, na pag ginawa mo sa tao na ito, pag tinet mo siya, mga kapatid, mapapahamak siya. God does not do that. Itatry ka, titignan niya kung gaano ka matibay. At kung di ka matibay, matitibayin ka pa rin. Amen. Hindi ka tinatapon. Over and over and over, mga kapatid. Hallelujah! Sabi ng kanta, dadamputin pa rin niyo yung clay at ibobold niyo ulit yung clay hanggang sa matapos yung clay na isang maganda at kahaya-haya na sisigla. Amen. Pero hindi niya itatapon. He'll just put it there on the wheel, dudurugin niyo ulit, babasagin niyo ulit, at i-reshoot niyo ulit. But sa songs, isa niya over and over. Over and over, He molds me, and He makes me into His likeness. He fashioned His clay. A vessel of honor I am today. All because Jesus did not throw this clay away. Hallelujah! Purihin ang Panginoon. Napakabuti ng ating Diyos. Kung tinapon tayo, wala na tayo. Nasa kapahamakan na tayo. Napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran natin, mga kapatid. Kung purihin ang Panginoon. At yung kalititan natin na yun, mga kapatid, anong pwede natin? Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 11 verse 27. Sa bagay na ito na ating nasumpungan sa umagang ito, sabi ni Kristo, ipapahayag ko kung sino, kung kanino ko gusto ipahayag. Amen. Hallelujah. We receive the revelation. Gusto mo yun? Ito natin tumitanggi. May meron binigay ang Diyos sa atin. Amen. At isa tayo sa pinili ng Diyos, magpahayagan. Amen. Come on. If you understand, mga kapatid, what is being preached this morning, pinili ka ng Diyos. Amen. Hallelujah. Na maunawaan mo ito, dahil hindi ito naunawaan ng lahat. Tama. At kung naunawaan mo ito sa umagang ito, ikaw ay bahagi ni Kristo. At dahil hindi kita bahagi ito, hindi niya bahagi. At kung bahagi ka ni Kristo, sabi niya, hindi kita pababayaan, hindi kita iwanan hanggang sa wakas ng sanlibutan. Amen. Look at that. The revelation, mga kapatid, does not simply come nang walang dahilan. Dumadating ang revelation dahil pinili tayo na bigyan ng kapahayagan. Amen. At kung pinili tayo ng kapahayagan dahil tayo bahagi ni Kristo, bago pa man tinatag ng sanlibutan. Kaya ang pagkapili natin, mga kapatid, sa Ephesians chapter 1 verse 4, we are chosen before the foundation of the world in Christ. Amen. In Christ. See, according as He had chosen us in Him is Christ, before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love, before Him, not before anybody who is higher up, who is boss, who is owner of this world, mga kapatid. Marami nagtatrabaho sa atin, may mga boss tayo. Sa school, meron tayong hari ng school. Merong principal, meron mga kapatid, dean, meron mga kapatid, director, mga kapatid. All these people, we have to deal with them. Pero hindi dapat nila tatanggapin, mga kapatid, ang kadakilang kapurihan higit kay Kristo. See, because when we were called, it's for Him. It's for Him, not for anybody. Kaya ingat tayo. Walang limit ang pwede natin gawin. God gave us a talent, right? Amen. Right? May 1 talent, may 2 talents, may 5 talents, right?
Ayaw niya na hindi yon, mga kapatid, magamit. Kailangan magamit yon. It's okay. When you're talent, use it. Pero sana magamit mo yan for the glory of God. Amen. At kung kailangan gamitin mo dito sa mundong ito para may taguyod mo ang sarili mo, wala namang problema. Pero first and foremost, it should be for God. Tandaan natin na hindi dapat hihigit. So examine, sabi ng banal na kasulatan, examine mo ang sarili mo if you're in the faith. Examine yourself if you're in the faith. Yan ang sinasabi ng ating banal na kasulatan. So kailangan tuloy-tuloy na examine mo. Kung yung ginagawa mo para sa mundong ito, higit pa sa dapat na gawin mo kay Kristo, something is wrong. So kailangan magbago ka ng pasya. At yung magbabago ng pasya dapat para kay Kristo, mga kapatid. Tumayo na tayo. Amen. Do we love the Lord? Mga kapatid, awit tayo na isang awitin, mga kapatid. Be magnified. Right? It's the right song na kantay natin sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Thank you, Sister Yen. You did a good job kanina. Naalalayan mo na ko sa si Brother Ken. Sana ganun palagi. Ganda nga. Forgive me
Jesus sa buhay ko ikaw.
Lord, at namin sa pa. Wala po yung namin mayapak ng bahay ng balik ko. Ito pang bahay na, spiritual tayo pa. Salamat sa pag-iingat ng natin. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa kalakasan na patuloy na manalong ko sa Amen. salamat sa pagalingan ng aming mga kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Salamat sa mga pagkain Yes, Lord. na patuloy na ilalapag sa aming kapatid. Yes, Lord. Hallelujah. Walang niya salamat mo patuloy ko na natin lahat ng pagkitigan. Tsaka po. Hallelujah. Kaya naiiyak ako sa'yo. Hallelujah. Mamaya sa'yo Lord God din. Kami ay mali. Oh, hallelujah. Kailangan mo kami. Nagpakababa para sa amin Lord. Tama. Tulungan mo kami. Kami po ng mga taong masasama. Oh, hallelujah. Mga hina, mga makasalanan namin. Hallelujah. Mga kasalanan. Mga kasalanan pag-isip. At kung mamaharap mo kami, Tama. magawa ko namin mga tayo. Tama. Nagdala ko sa mga tao. Na ayaw mo gawin namin na nagagawa namin. Hallelujah. Tulungan mo kami. Kahawakan mo kami. Yes, Lord. Hallelujah. At ayaw mo kami. Hawakan mo kami, Lord God. Tama. Kami po ang mga hawak na yung mga kapitang kami. Tama. Hallelujah. Sa iba na po ang pag-hawak sa akin. Dahil sa pagaya ng mga magpagdaman ko, saan na kami puso sa kanyang namin. Mauwi na kami sa pinulogay na pagbay pa kami ng matagal. Tama. Ano namin mabuhay sa ito. Pagtulungan. Pagtulungan. Yes. Pagtulungan. Oh, hallelujah. Kami, nagkakalwala ako ng katawan. Katawan na hindi nagpulong. Oh, hallelujah. Hindi naman batang. Hindi na kami mabubuto. Tama. Hindi na kami makakagawa. Bagay na. Tama. Hallelujah. Hindi na kami nililive namin. Sa kailangan bagay ginawa ko sa amin doon sa pagkakalbaryo. Dito namin ang pagkakita. Hallelujah. Sa bawat araw na kami nagbubuhay. So, Lord, salamat. Magtumala ko. Salamat natin namin ang buhay. Pagpatuloy ng pagkaroon sa amin. Nagbumusok sa amin. Mga kaluluwa ng Yahshua. Kalamasan ng tulad namin sa mga gamit namin. Dapat namin sa bahay sa bahay ko sa amin. Hindi mama. Yeah. Tuturo, Lord, gawal kapamunan. Tulungan mo kami. Para kami pinalikas dito. Yes, Lord. Hallelujah. Maligtas sa pagkakataan. Yes, Lord. Saka kami naghanap kayo para kami dito. Ayun yung pagpapatuloy na. Kailangan namin na tumulong at tutulong na palagi ko sa mga kong pangyayaran ng buhay ng kaluluwa kalusugan ng buhay kalusugan ko sana makapagpatuloy kami pagpatuloy na natin pinagpapati na laki at nilulaki ang pangalan hindi sa iyo nakakilangan ng walang hilang pagpapati at pagpatuloy ang pangalan ng ating Panginoon Kristo ito po kami sa pagpapati. Amen. Amen. Hallelujah. AUX mode.
ating mahal na pastor. Thank you. Pastor